Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Presyo ng diesel sa susunod na linggo, posibleng umabot ng 10 piso kada litro. Taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, tuloy na tuloy na. Natapos sa ang sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa mga motor taxi rider, ang ilan sa kanila kanya-kanyang diskarte na lang para makiusap na huwag silang sasaktan. AI-generated video ng China Daily na inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy umani ng batikos. At James Reid at Maha Salvador excited na sa upcoming teleserye. Ang one-on-one chikahan sa kanila ng News 5, abangan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang tatay na magsusundo lang ng anak mula sa isang eskwelahan sa Teresa, Rizal. Ang suspect mismong gwardya ng paaralan. Magbabalita si Carol De Asa. Hapon ng Huwebes sa Barangay Prinza, Teresa, Rizal. Susunduin sana ng construction worker na si alias Julio, ang grade 3 na anak, habang karga ang 1 taong gulang niyang bunso nang bigla siyang tapusin ng tama ng bala sa ulo. Sa investigasyon, papalapit ang biktima sa gate ng Prinza Elementary School nang lapitan ng sospek, ang 58 anyos na gwardya ng mismong school. Minura umano nito ang biktima. Pagkatapos, bigla na lang binaril sa ulo. Karga pa nito ang bata nang bumagsak. Ayun pong suspect, nakasakay po sa motor niya. Bigla pong, para pong lumapit po, roon po ako nakaupo eh. Pagka ikot po ng ganoon, bumaba po yung suspect. Walang ano-ano na basta. Kaya ako po naman medyo may kaunting mga bata na po na lumalabas, naroon na po atensyon ko. Kaya hindi ko po nakita ng kung paano na binaril o nantutukan. Paunti-unti po lumalabas na mga bata rin. Ay, nakarinig na po ako ng putok. Katapos, pagkarinig ko ng putok, nagulat nga po ako. At nasa harapan ko nga po, bigla pong humandusay na yung biktima. Agad tumakas ang sospek. Ayon sa nakababatang kapatid ng biktima, ilang linggo ang nakararaan, nakitang kinuwelyuhan ng sospek ang biktima. Noong nakaraang linggo naman, nagkainitan ulit ang dalawa ng sitahin ng sospek ang biktima nang pumasok sa gate ng paaralan habang sinusundo ang anak. Pero hindi raw itinuloy ng biktima ang balak na pagrereklamo dahil ayaw nitong mawalan ng trabaho ang gwardya. Pagkatid niya po nung anak niya sa school, kumbaga nakapagbatian po yung lalaki, yung namaril po. Bati siya, nakipagkamay na, naghingi po ng pahinsa yung lalaki, edi okay na po, pinatawad ng kapatid ko. Kumpara din po, parang tinrider siya eh. Kanina pong hapon, susundin niya yung anak niyang babae, pangalawa, susunduin niya. Habang kalong-kalong yung bata, nilalaro-laro ng kapatid ko yung bata. Balit binaril siya dito sa kaban ng kanan eh. Ngayon, wanted pa rin ang sospek. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Ni-rescue ng DSWD ang 3 magkakapatid na paslit sa Pililla, Rizal na nakapandulumo ang sinapit. Maghapon silang iniwan ng kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay nang walang maayos na pagkain at damit. Magbabalita, Simon Gualvez. Ito po, kawawa na yung mga bata. Iniwan po ng mga magulang kanina pa pong madaling araw. Maraming naantig sa videong ito na pinost ng kapitbahay ng mga batang iniwan umano ng kanilang mga magulang sa loob ng bahay sa Pililla, Rizal. Ang isa,
6 na taong gulang na may hydrocephalus at ang isa pa, 8 buwang gulang pa lamang na sanggol na nakadiaper lang na mukhang puno pa. Ang nag-aalaga sa kanila, ang kanilang 8 taong gulang na ate. Tinuntun ng News 5 ang bahay ng pamilya sa barangay Bagong Bayan. Masangsang pa rin yung amoy dito sa loob ng bahay kung saan nakita yung mga bata. Yan ay kahit pinalabas na o pinalinis na ng nagpapaupa yung mga gamit nila sa loob na halos puro mga maruruming damit at mga basura na naiwan dito sa lugar. Pero wala na rito ang mga bata matapos silang i-rescue ng Municipal Social Welfare Office. Tubig nga lang po ang pinadede dahil walang iniwan eh. Hindi kumain ng almusal, hindi kumain tanghalian. Yung bata iyak na ng iyak. Hindi... Sa paunang investigasyon, taga-Pasig ang pamilya at dayo lamang sa Pililya. Ayon sa mga kapitbahay, walang permanenteng hanap buhay ang mga magulang. Ang pinagkakakitaan umano nila, panlilimos kasama ang mga anak. Kaya hindi po nakauwi si nanay, nagpaumaga na lang kasi alam niya po na magkakaroon po sila ng pagtatalo dahil wala po siyang naiuwi. Nakausap ng News 5 ang 15 anyos na panganay na kapatid ng mga bata. Bumukod na siya sa pamilya dahil sa umano'y pagdodroga ng kanyang ama. 8 raw talaga silang magkakapatid. 2 na ang nasawi. Ang isa dahil sa sakit at ang isa naman matapos makagat ng aso nito lamang Abril. Ang isa pa nilang kapatid, pinaampon, habang ang isa ay nasa pangangalaga ng kamag-anak sa probinsya. Sa kabila ng lahat, wala raw siyang galit sa kanyang mga magulang. Punasan man sila. Sana ligtas sila palagi, ayun lang. Diyos na bahala sa kanila. Nasa pangangalaga na ngayon ng Pililya Municipal Social Welfare Office ang mga bata. Nabihisa na sila at napapakain na rin. May mga residente rin nagdadala ng donasyon habang hindi pa rin nagpapakita ang mga magulang. Kasalukuyan na silang iniimbestigahan ng pulisya. Under Republic Act 7610, pwede po pumasok sa negligence kahit po yung sarili nilang magulang kung may kapabayaan na nakapagdala sa panganib, kapahamakan ng mga menor de edad na bata, anak nila, ay maaari po silang makasuhan. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Arestado na ang suspect sa pagpatay sa isang motorcycle taxi rider sa Carmona, Cavite. Dahil sa sunod-sunod na karahasan laban sa mga rider, ilan sa kanila nag-aalala na sa kanilang kaligtasan habang namamasada. Magbabalita si Gary De Leon. Ito ang pakiusap na mensahe ng isang motorcycle taxi rider na nakadikit sa likod ng kanyang helmet. Nag-viral ito lalo't kamakailan lang. Sunod-sunod ang krimen sa MC Taxi Riders. Isa sa pinakahuling kaso ang pamamaril sa isang delivery rider sa barangay Conchu, 13 Martires sa Cavite. Nakuna ng CCTV nang habulin ng isang lalaking nakamotor ang biktima, saka ito binaril. Nang bumagsak ang rider, tinangay ng gunman ang motor ng biktima at inabandona naman ang una niyang sinakyang motor. Isang motorista ang sumaklolo at nagdala sa ospital sa rider. Ligtas na siya ngayon mula sa tama ng bala sa kamay at katawan. Dahil sa motorsiklong iniwan ng gunman, nadiskubring ito palang hinahanap sa isa pang kaso ng pamamaril sa Carmona, Cavite. Patay naman dito ang motor taxi rider na si Renren de la Viga. Una pang inakalang sa hit and run siya nasawi. Nandun na po ang ating investigador, nakita niya na mayroon ng mga bala ng mga cartridges doon sa crime scene. Napag-alamang sa Maynila na book nang salarin sa motor taxi si de la Viga. Pagdating sa Carmona, Cavite, ay doon na hinold up at binaril ang rider. Ang gunman ginamit pa ang cellphone ni De La Viga para humingi ng pera sa asawa nito gamit ang e-wallet. Sa joint operation ng Carmona at 13 Martires Police, natuntun sa Tondo, Maynila ang suspect na si Eman Sangala. May nagbigay lang daw sa kanya ng baril at nag-utos na mang-hold up. Ninong ko lang po. Ang ganda na lang po, sir. Alam ko po, mali po yan, sir. Niimbestigahan na yan ng mga pulis. Sinampahan na ng kasong robbery, homicide at frustrated homicide ang suspect. Bago yan, isa ring motorcycle taxi rider ang namatay matapos saksakin ng hold-upper na pasahero sa Caloocan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng rider ni si Fabio Norbete Jr. na breadwinner ng pamilya. Dumulog na ang kapatid ni Norbete sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Humingi siya ng tulong para sa pangtustosan ng ulila ni Norbete na 3 taong gulang na anak. Hindi po pera ang kapatid na buhay ng kapatid ko. Mahirap po ng buhay ngayon. Hindi po namin alam kung paano namin
Sandali po. Pagtutulungan po kung Ma'am. paano namin na yung bata kung sa pag-aalaga lang po. Kaya po namin. Kaya lang yung suporta na panggatas, pang diaper, pang araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulungan po namin yan. Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa bata, sa anak. At kung ano po may tutulong namin, wag ko kayo magkatubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Nakipag-ugnayan na rin daw ang kumpanyang Mubit sa pamilya ni Norbete at nagpaabot na sila ng tulong pinansyal. Nakakulong na ang sospek sa pagpatay na kinuyog ng taong bayan dahil sa hiwalay pang insidente ng pagnanakaw. Kapatid para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Higit 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Pasig. Ilan sa kanila nananatili pa sa evacuation center. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Ilang araw matapos ang sunog, ito ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Bakas pa rin ang pinsala na dulot ng malakas na apoy. Naabong mga tahanan at naiwang debris na lang ang makikita sa Barangay Palatiw at Barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Higit 100 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog noong July 14. Karamihan sa nasunugan, hindi pa rin makapaniwala sa kanilang sinapit. Trauma pa rin po sa nangyari. Biglaan po kasi yung pagsunog sa lugar namin. Wala na rin po kaming may salbong mga gamit na kahit ano, mga documents wala na rin po. Sayang yung mga gamit kong nasunog. Pinagipunan, nabaliwala rin. Pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilya sa evacuation center. Ayon naman sa mga opisyal ng syudad, patuloy silang nakaalalay sa mga biktima. Sa ngayon po, ang kailangan po ng mga tao po dito is yung talagang formally yung matitirahan, mapagawa nila yung bahay nila para makabalik ulit sila. And din po, pagkain po nila at saka yung water need po ng mga tao. Bukod sa agarang tulong, suporta pa rin para muling makapagsimula at makapagtayo muli ng kanilang bahay ang apila ng mga nasunugan. Dapat kailangan ng damit, mga electric pan, anak buhay. Ako nag-aaral buhay dito. Yung mga anak ko ay malalayo. Kung sakali po ibigay po sa amin to, maraming salamat po. Yun lang po na may hinihingi namin sa gobyerno. Ang mga nakatira dito sa Santos na walang tirahan, kung saan lang sila napapadpad. Kung hindi man po dito sa ibang lugar. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po hatid ang mukha ng balita. Opisyal nang nagsimula ang election period para sa September 14 parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Ipinatupad na rin ang gun ban at nagpakalat na ng mga checkpoint. At para mas mapag-usapan pa natin ito, makakausap natin si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Attorney Laudianco, unang araw pa lamang po ng election period. Kamusta na ho yung sitwasyon sa BARM? Naging maayos ba ang pagpapatupad ng gun ban at mga checkpoint? At may naitala na rin ba tayong mga paglabag o insidente? Ayon po sa natanggap na ulat ng COMELEC ay maayos at matiwasay naman po ang mga nailatag na checkpoints at generally peaceful po ang buong Bangsamoro Autonomous Region ngayon. Sa ngayon din po, ayon sa mga report na pinadala sa amin, wala pa naman po tayong na-apprehend o nahuli pagdating sa violation ng gun ban. At iniisip na rin po natin na yung mga ibang areas po na dati maaring nagkaroon ng intense political rivalry, nagkaroon ng history ng mga election violence, kahit na hindi pa naman po sila na na-declare na area of election concern, ay baka po magdagdag na ng puwersa ang COMELEC doon para siguraduhin na matiwasay at maayos po ang sitwasyon tungo sa halalan. Ilan po bang checkpoints na yung operational at ano ho rin ang mensahe natin doon sa may mga lisensyadong baril? Wala po eksaktong bilang na naitinalaga ang COMELEC, ngunit sapat po para sa assessment natin, lalong-lalo na doon sa frequently na dinadaanan ng mga lugar, major thoroughfares po. At yung mga lugar na dati na sabihin na natin na maaring nagkaroon ng history po ng mga nasagawa ng krimen doon, yan po yung tinututukan ng ating PNP. At paalala rin po sa ating mga kababayan, mobile po yung ating mga checkpoints. Pero aasahan po ninyo na mahigpit na ipapatupad ang regulation. Ano ito? Ang checkpoint po ay nakalagay sa mga well-lighted areas. Ang mga
mga magche-checkpoint po na police at AFP personnel ay naka-uniforme, merong ID. Nandun po yung malaking karatula na nakalagay ang COMELEC checkpoint kung sino ang team leader at kung sino po ang election officer na nakakasakop dyan. Pati na rin po ang kanilang telephone numbers para po kung nais ninyong makontak ang tao ng COMELEC at ang hepe ng ating po nagche-checkpoint ay makausap ninyo at kung sakali man din po may concern. Paalala po sa ating mga kababayan, dahil nga po election period, mula po dito sa ating pagtatalaga po kahapon mula July 16 at tatagal hanggang September 29, kasabay po ng election period ng gun ban. So kahit po meron kayong license to own and possess firearms, may firearm registration at kahit pa nga po may permit to carry firearms, hindi po maaring ilabas ng inyong tahanan ng mga naturang baril at iba pang deadly weapons nang walang pahintulot mula sa COMELEC. Ang paglabag po sa gun ban ay isang kasong kriminal, election offense, may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at para po sa mga nasa pamahalaan, may perpetual disqualification to hold public office. Puntahan ko po ito namang pagpiprint ng mga official ballots. Kumusta po? Nasaan na po tayo sa proseso at may naging aberya o naging issue ba pagdating sa printing po? Humigit kumulang 2.4 million ballots po ang inaasahan po nating maiprenta. To be exact, 2,393,000. At matatapos na po ito sa loob ng 1.5 linggo. Sa ngayon po, makikita nyo sa COMELEC Facebook page ay nakalive po yung actual na pag-imprenta sa National Printing Office. Maayos din po ang ulat sa amin. Kaya nga po, inaasahan natin sa loob ng 1 linggo at kalahati ay matatapos natin ito. Ang mga balota po ay hindi basta-basta pag na-imprenta ay tuluyan na ipapadala. Lahat pong ito ay i-check dun sa kanilang automated counting machine kasi precinct specific po ang ating balota. Hindi magagamit sa ibang presinto na may ibang ACM. Kaya lahat po ay chine-check at tinetest bago po ito mapadala. Ito po mga balota ay asahan po ninyo na makakarating bago po katapusan ng Agosto doon sa ating mga municipal at city treasurers dahil ayon sa batas, sila po ang kustodya nito at sila ang magdidistribute sa mga teachers na magsisilbing electoral boards. Dahil ito po yung kauna-unahang parliamentary election sa BARM, Attorney, ano-ano yung mga natatanging hamon sa paghahanda nito kumpara nga sa isang regular na national o local election? Una po ang pagpapaunawa sa ating mga kababayan na alam na nila, meron na po silang mga governors, vice governor, meron na rin pong congressmen. Bakit meron pang halalan? So ito pong ating parliamentary elections ay talaga pong para sa kalinangan ng identity, ng kultura, ng BARM. At ito ay nakasaad sa ating mga constitution para sa pagpapatuloy at pagsusulong ng otonomiya ng ating Bangsamoro. At kung matatandaan po ninyo, may sariling electoral code ang parlamento. 80 po ang miyembro nila kung saan po 3 klase po ang bobotohan ng ating mga kababayan. Isang political party o parang mas kilala po nila ito doon na parang party list nila kung saan maari pong magkaroon ng 40 na nominado na bubuo po doon sa kanilang regional political party representatives. Boboto po ng isang representante kada distrito po na para rin pong congressman nila. At yung huli po, yung para sa sektor. Sila po ay boboto ng 2 para sa kakatawan sa mga sector communities, isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, at isa para sa traditional leaders. Paalala lang po sa ating mga kababayan, yung sa mga bilang na nabanggit ko, wag po kayong lalampas dahil pag lumampas po, ma-overvote po kayo at hindi bibilangin ng inyong boto, sayang po. At bilang panghuli, ang inyong pong balota ay maganda ang disenyo. Yung pong mga political parties ay meron kayong makikitang logo. So kung maaari man pong mahirapang basahin yung pangalan ng political party, basta natatandaan ninyo yung loto, ay ang logo nila ay hindi kayo magkakamali. Pagdating naman po doon sa kakandidato, sa mga district representatives at doon sa mga sektor na nabanggit, pati po yung picture nila ay nandun sa balota natin. Kauna-unahan po itong ginawa natin dito sa COMELEC at sa BARM. Kaya po sana makatulong ito ng malaki. At paalala rin po, yung pong ating gagamitin dyan ay Starlink na po. No? So satellite transmission po ay wala tayong inaasahan na pagka-delay pagdating sa transmission. Isa lang po siguro ang pinaghahandaan ng COMELEC kung sakali man ang panahon ng pagbagyo dahil September 14 po itong gaganapin natin, maari pong panahon ng tagulan. Kaya nga po ngayon pa lang, hinanap na ng COMELEC yung mga lugar na maaring prone sa pagbaha at humanap na po kami ng alternatibo na paglilipatan ng ating voting center. Kasama po ito sa pinaghahandaan po natin, Ma'am Cheryl. Paano po natin sinisiguro yung seguridad, lalo na nga dun sa mga dating lugar na itinuturing ng election hotspots?
Una po ay ang ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng grupo, no? Nakakatuwa po dito kasi ang halos lahat ng grupo po na naging involved dati sa mga pagtatalo diyan sa lugar po na yan ay kasama na po ngayon. Kasali silang lahat dito sa gaganapin nating halalan. And of course po on the government side, ang paghahanda ng PNP, ng AFP, pati nga po ang Philippine Coast Guard ay kasama po natin diyan. Tuloy-tuloy po ang ating mga konferensya dyan sa ating po mga local field offices at dito po ngayon sa susunod na linggo ay magkakaroon po muli ng konferensya. Malawakan din po ito mula ang AFP, PNP, COMELEC at Philippine Coast Guard para nga po lalong mapaghandaan ang seguridad dito. Asahan din po ninyo sa mga susunod na linggo ay maglalabas na po ng categorization ng COMELEC, yung tinatawag natin na areas of concern. Hindi po pa para maalarma o matakot ang ating kababayan, kundi po ang categorization na to ay para sa atin, sa pamahalaan ng sa gayon, ang response, ang bilang ng tao, ang bilang ng ating personnel ng AFP at PNP ay maging sapat para po doon sa pagpapanatili ng seguridad. Bilang paalala rin po sa mga botante at mga kandidato, maaari po ba nating linawin ulit yung mga mahahalagang petsa? Kailan magsisimula ang campaign period? Kailan ang election day? At ano-ano yung mga bawal sa panahon ng election period? Sa ating mga kababayan po na nandyan sa BARM at sa mga naging kandidato po dahil nakapaghain na po kayo ng Certificates of Candidacy, paalala, ang ating pong halalan, kauna-unahang BARM parliamentary elections ay gaganapin sa September 14. Kaya nga po ang ating election period, ang ating gun ban, pati na rin po yung mga checkpoints natin ay nagsimula na po kahapon, July 16, 2026 at tatagal hanggang September 29. Ang ating pong kampanyahan ay magsisimula ng July 30 at tatagal hanggang September 12. Sa panahon po ng election period, bawal na bawal po yung pagdadala ng armas, labas ng bahay ng walang pahintulot ng Commission on Elections. Pati na rin po yung pag-secure sa pamamagitan ng mga bodyguards. Humingi muna po kayo ng pahintulot sa COMELEC. Bawal din po ay yung ating pong paglipat-lipat ng mga kawani ng pamahalaan na nang walang pahintulot ng COMELEC, yung pong pagsususpend ng mga officials, pati na rin po yung pag-organisa ng mga strike forces. Lahat po yan ay ituturing ng COMELEC bilang election offense kung ito po ay nilabag ninyo kasong kriminal. At paalala rin po sa panahon ng kampanyahan, sumunod sa mga alituntunin ng mga sukat ng parapernalya, maaring gamitin ang social media sa pangangampanya pero kailangan pong irehistro ng mga kandidato at political parties sa Commission on Elections yung kanilang gagamitin na social media platforms. Mahigpit na katuwang ng COMELEC ang ating mga social media platforms sa pagmomonitor po dahil ipapatupad pa rin natin. Bawal ang pagdidiscriminate, bastos na pangangampanya, yung mga gender-based discrimination at yung iba pa po na mga hindi makatao na pangangampanya dahil pong lahat ng ito rin ay maaring magdulot ng disqualification ng ating mga kandidato. Sa huli, inaasahan po natin ang pakikilahok ng ating mga kababayan sa BARM dahil nga po ito ang kauna-unahan at ito na po ang rurok ng lahat ng ipinaglalaban at pangarap ng ating mga kababayan sa BARM. Kaya po inaasahan natin ang inyong paglahok sa BARM parliamentary election sa September 14. Gaano karami pong rehistradong botante ang inaasahang lalahok sa halalang ito? Handa na rin po ba ang mga presinto, mga electoral boards at ang mga gagamiting makina para po sa botohan? Meron po tayong inaasahan ng mga kababayan natin na sana bumoto po silang lahat. 2,393,202. Ito po ang pinal na botante dyan sa ating BARM. Meron po tayong 32 distrito dyan. Meron po 108 na cities at municipalities, 5 malalaking lalawigan at isang special geographic area. Yung pong mga paaralan, gagamit po tayo ng 1,186 na paaralan dyan kung saan nakabuo po ang COMELEC. 5,212 na gaganang presinto. Itong 5,212 na presinto, yan din po yung bilang ng automated counting machines na gagamitin natin dyan. May reserba po ang COMELEC na 1,288 pang makina na naka-deploy na po yan, naka-pre-position. Para ano po mangyari kung sakali magkaroon ng problema? Ang panuntunan ng COMELEC kung hindi mareresolba sa loob ng isang oras, palitan na kagad ang ating makina. At yung pong makina na maiaalis natin dyan ay gagawin sa sentro dahil nagtalaga rin po ang COMELEC ng technical at repair hub sa bawat lalawigan.
So mababalik po sa sirkulasyon ito. Inaasahan din po natin yung ating mga kababayan na ito nga po ay sana makilahok sila dahil simula po sa buwan ng Agosto, isang buwan po ito, iikot po ang mga taga-COMELEC dyan sa BARM. Kasama na po ako dito mula sa main office para po yung automated counting machine ipagamit natin sa kanilang muli. Magkaroon sila ng voting experience, magkanda kami ng voter education, malaman pa ang dapat nilang matutunan para sa BARM elections. Sa gayon, pagdating ng September 14, handa po ang lahat para sa botohan. Puntahan ko lamang po, Attorney Laudianco, yung special election dito sa Cavite para sa bakanting pwesto sa Kongreso. Deadline ngayon ng filing ng Certificates of Candidacy. Sino-sino na po yung mga nakapaghain ng kanilang COC? Hinihintay po natin ang pagtatapos ng araw na to para malaman po natin kung may hahabol pa. Ngunit sa unang araw, noong July 15 po, merong 2 naghain ng COC. Sila po ay si Raul Rex del Rosario Mangubat. Ikalawa ay si Marvin Opamin Dupalag. Kahapon po, July 16, naghain ng COC si Alexander Aguilar Ordeñez at si Jacinto Bautista Franny Jr. Ngayon po araw, tama po kayo, ang huling araw ng paghahain hanggang alas 5 lamang po ng hapon. Inaasahan po namin na pupunta po yung nagdanais pa na magkain ng COC. Doon po, nandun ang COMELEC sa AVR Socio-Economic Building sa New City Hall po, dyan sa Dasmariñas City. At dahil nga po, ngayon po ay pasok na yung ating filing ng COC, asahan din po natin sa pagdating po ng July 30, sisimulan na po ang election period at doctoral po dyan, gun ban na rin po dyan. Ang kanila pong pangangampanya ay dyan din sa araw ng July 30 niyan at tatagal ng August 27. At syempre po ang ating halalan para dun sa special elections na magiging kinatawan, member ng House of Representatives sa 4th District ng Cavite, diyang Dasmariñas City, August 29, 2026. Sabado po ito para mas lalo po makalahok ang ating mga kababayan sa Dasmariñas. Kailan po mismo ang special election at automated din po ba ang magiging sistema ng botohan? Sa August 29 po ito, Ma'am Cheryl, yung special elections. Hindi po automated. Ito po yung manual elections dahil isa lang naman po ang bobotohan nila at wala na po tayong kinakailangan na malayo ang pang-transmission. Inaasahan po natin na mapapabilis ang botohan dahil imbis na yung dati po ng mga around 600 to 800 ang botante kada presinto ay ibinaba po ng COMELEC so less than 600 at yung iba nga po ay less than 400 pa. Ang botante po na nandiyan sa Dasmariñas City, sa 4th District, ay aabot sa 448,883. Medyo malaki po ito. At gagamit po tayo ng 43 na mga paaralan at meron po tayong mga presinto na 1,300. And by the way, ang bilang po ng ating mga electoral boards dyan ay humigit kumulang. Mga teachers na magsisilbi ay humigit kumulang 10,000 po ang makakatuwang natin dyan sa Dasmariñas City. Sa huli po, kumustahin na rin po namin yung paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa November. Tuloy na po ba talaga ito? Sa mata po ng COMELEC dahil may umiiral na batas, Republic Act 12232 na nagtakda po ng ating barangay at SK election sa November 2, tuloy na tuloy po tayo dito. Wala pong nakikita ang COMELEC. Wala po kang nakakarating sa amin ng bagong batas. Kaya po ang COMELEC po tuloy sa paghahanda. And by the way po, yung pong ating 68 million na balota na gagamitin dyan na imprenta na po ng COMELEC noong pang Enero para po sa barangay at 23 million para sa SK. Yung pong nadagdag na lamang ng mga botante na nagparehistro mula October hanggang May 18, sila na lamang po yung idadagdag namin iimprenta. At makikita nyo po na nagkakasabay-sabay yung paghahanda ng COMELEC pero maayos at matiwasay naman po ito at nagagampanan lahat ng sharing. At ito po ay mananatiling manual po yung proseso? Tama po, manual elections po ito. So bilang pagpapaalala rin po, ang halalan para sa barangay at SK elections, November 2, 2026, ang ating election period ay mula October 3, 2026 hanggang November 9, 2026. Ang paghahain ng Certificates of Candidacy ay sisimulan natin sa September 28 at tatagal lamang hanggang October 5. Yung po kanilang pangangampanya, October 22 hanggang October 31 lamang po. Anong pagkakaiba ng barangay at SK elections? Dahil ito po ay ginagabayan ng Omnibus Election Code. Paghain na paghain po ng Certificate of Candidacy ay tuturing ng kandidato ang lahat po na naghain ng COC. Bawal na bawal mangampanya
bawal ang premature campaigning, masasubject po kayo sa kaso na election offense. Ito ay hindi katulad ng ating automated elections na ginagabayan ng Republic Act 9369 na mismong bakasang nagsasabi na kahit naghain na sila ng COC, ay hindi pa sila maituturing na kandidato. Sa day 1 pa lang ng campaign period sila maituturing na kandidato, yung mga pinagbabawal doon pa lang po lalapat sa kanila. Ganyan kalaki po ang pagkakaiba ng barangay elections at ng ating national at local elections, Marjorie. Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Susunod, presyo ng petrolyo, partikular ang diesel, tinatayang tataas ng double digit sa susunod na linggo. At paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy, kinundena ng palasyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hanggang 10 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel ang nagbabadya sa susunod na linggo. Sa gitna pa rin ito ng bakbakan sa pagitan ng Amerika at Iran. Para sa detalye magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang projections na magiging oil price hike sa susunod na linggo? Wala na ba talagang magiging rollback? Nako, Cheryl, mukhang sa puntong ito wala na talagang mangyayaring rollback sa susunod na linggo, dahil ang projection ng DOE base doon sa apat na araw na trading mula Monday hanggang Thursday sa Mean of Flat Singapore. So ang diesel ay pwedeng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro. Ang gasolina naman ay 3 hanggang 4 pesos ang kada litro at ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos per liter. Bale, Cheryl, ang basis kasi ng presyohan natin for the following week, nagsisimula yan pag Tuesday, ay yung 5-day trading. So, dapat Monday to Friday. So, hintayin pa natin yung magiging resulta ng trading ngayong araw na ito. At yun yung magiging basehan natin kung paano nga yung presyo next week. Pero sinasabi ng DOE, mukhang at this point, Cheryl, kung may mababago man doon sa presyohan, mukhang piso na lamang o ilang sentimos lamang. So mukhang tuloy na talaga itong oil price hike para sa susunod na linggo. So, Gerard, yung pinakadahilan talaga ng taas presyo ay epekto ng panibagong mga pag-atake sa Strait of Hormuz? Tama, Cheryl, yan pa rin yung yung nakikitang dahilan ng DOE kung bakit magkakaroon tayo ng price hike sa susunod na linggo. So, earlier this week may napabalitang itong Iran ay umaatake dun sa mga dumadaan diyan sa Strait of Hormuz, tapos itong US gumaganti sa Iran, tapos itong Iran gumaganti ulit, pinapatamaan naman yung mga military facilities ng US dun sa iba't ibang bahagi ng Middle East. So ang naging epekto niyan sinasabi ng DOE at ng mga eksperto na nakakausap natin, nagkakaroon ng pagkakaantala sa pagdating ng supply nung crudo na i-deliver doon sa mga refineries dito sa Asia. So anong nangyayari? Tumataas ang presyo ng refined na diesel o na gasolina at kerosene, at dahil mataas ang demand para sa diesel, ito yung may pinakamalaking increase na double digit nga, katulad na nabanggit ko kanina, Cheryl. Itanong ng ilan, bakit naman agad-agad ang bilis ng epekto sa presyo? Oo, Cheryl, tama ka dyan. Kasi parang kinukwento rin ng DOE sa atin na parang nung nagkaroon sila ng Memorandum of Understanding para nga magkaroon ng ceasefire, bigla-biglaan din yung pagbaba ng presyo. Parang if I remember it correctly, at that time nakakita tayo ng pagbaba na as much as 10 pesos per liter. Hindi ko maalala kung gasoline yun o diesel. Basta medyo malaki rin yung pagbaba ng presyo. So ngayon nagkakagulo na ulit sila at mukhang nakalimutan na itong Memorandum of Understanding para sa isang ceasefire. Ganun din kabilis yung pag-akyat ng presyo. At ramdam na rin dun sa ibang refineries dito sa Asia yung epekto nga ng pagkakaantala ng deliveries ng crude oil, Cheryl. Sabi ni Secretary Garin, may plano raw silang magtalaga ng definite price adjustment kesa dun sa kasalukuyang flexible ranges. Pwede mo ba itong ipaliwanag at bakit daw ito ipatutupad? Oo, Cheryl, kung mapapansin ng mga ng mga tagapanood natin at tagapakinig na every week recently ang ibinibigay ng Department of Energy na price adjustments ay range. So kunyari,
magkakaroon ng price increase na around 10 hanggang 11 pesos. So range yan. Ginawa yan ng DOE para kumbaga sana matulungan naman yung mga oil companies doon sa paghahanda, doon sa pagbabalik normal ng presyohan natin once nga na maging normal na yung supply situation dyan sa Strait of Hormuz. Pero ibabalik na doon sa dati na merong isang presyo lamang na imamandato para sa mga oil companies. So napaka-definite. Pag 10 piso ay 10 piso. No more, no less. Hindi na, wala nang ibang presyo. At ito naman daw ay para maproteksyonan ang mga consumer na katulad natin, lalo't ngayon medyo volatile pa rin, malikot pa rin ang presyo ng langis sa international market para maproteksyonan tayo sa ganitong klaseng environment, Cheryl. Dahil dito, tuloy-tuloy na ba yung pagtaas ng pamasahe sa mga PUV? Magkano at kailan ito ipatutupad, Gerard? Cheryl, sa ngayon, wala pa tayong balita kung paano na nga ba nangyari dito. Pero sa huling pagkakausap natin sa LTFRB, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mukhang definite na yung pagtaas ng pasahe natin. At hinihintay na nga lamang yung desisyon ng Palasyo at saka ng Department of Transportation tungkol dito. Ang sinasabi ng LTFRB kahapon, mukhang mapapagbigyan yung petition na 1 peso na pagtaas sa pasahe sa traditional jeepney at 2 pesos naman para sa base fare ng modern PUV. So yung modern jeepney, yung traditional jeep natin, 13 pesos ngayon ang pasahe, magiging 14 pesos. Tapos yung traditional jeepney, parang nasa 14 pesos yata ngayon o 15, tapos madadagdagan ng 2 piso. Tapos yung kada 1 kilometrong takbo ay madadagdagan ng 10 sentimos. So ngayon, ang huling balita natin dyan, Cheryl, itong LTFRB ay nagbigay ng recommendation sa Department of Transportation at yun pa lang yung aaprobahan pa ng DOTR. Pero kung ano yung nasa rekomendasyon na yun yung aalamin natin, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Magbabalita si Maricel Halili-Mase. Ano ang mensahe ng Pangulo sa mga nagsitapos? Cheryl, dyan nga sa naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa graduation ceremony sa Philippine Merchant Marine Academy kanina, binigyang diin ni Pangulong Marcos na prioridad nilang masiguro yung kaligtasan ng ating mga Pinoy seafarers na naiipit doon sa mga areas na may conflict o gulo. Matatandaan kasi natin na doon sa pinakahuling pahayag ng Department of Migrant Workers, nasa higit kumulang 3,000 yung mga Pinoy seafarers na stranded pa rin dyan sa may Strait of Hormuz. Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda ang pamahalaan na bigyan ng assistance ang mga ito kung kinakailangan. Lalo na ngayon na alam rin natin na mataas pa rin ang tensyon dyan sa gitnang silangan. Bukod dito, binigyang diin din ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw na niyang maulit yung nangyari before na nalagay sa alanganin yung hanap buhay ng nasa higit 50,000 Filipino seafarers. Matatandaan kasi natin, 2006 audit, naglabas ng pahayag yung EMSA o yung European Maritime Safety Agency na non-compliant ang Pilipinas pagdating doon sa training standards. Kaya ang sinasabi ngayon ni Pangulong Marcos, ang target nila ma-improve yung quality of education pagdating doon sa ating maritime sector to ensure na manatiling pride pa rin ng Pilipinas yung ating mga seafarers at hindi na maulit na malagay sa alanganan yung kanilang trabaho. Nasa mahigit 300, Cheryl, yung mga nagsipagtapos sa PMMA kanina, ang mga kursong tinapos sila ay Maritime Transportation at Maritime Engineering. Yung iba sa kanila mapupunta sa Philippine Navy, yung iba nasa Philippine Coast Guard at yung iba naman mapupunta sa Philippine Merchant. Cheryl? May reaksyon na rin ba ang Pangulo o ang Palasyo dito sa kontrobersyal na AI video ng China Daily kung saan nga inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy? Unfortunately, walang ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos kanina, so hindi siya nakapagbigay ng komento niya. We also tried to get the reaction of Undersecretary Claire Castro, pero up until now, hindi pa sila nagbibigay ng pahayag tungkol dyan. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili.
makita. Kung iyan ang mindset mo, nako, pakinggan mo to kung bakit mo kailangan mag-ipon. Magandang araw, ito po si Chinkita ng inyong pambansang wealth coach. Ang isa sa pinakamagandang financial habit na pwede mong simulan ay ang pag-iipon. Yes, hindi ka yayaman sa pag-iipon, pero napakahalaga itong pundasyon ng iyong pag-asenso. Bakit? Maraming Pilipino na iisa lang ang sweldo at itong problema. Kapag may nangyari, di ba, na mga emergency, kapag nagkasakit, nasira ng sasakyan, nawalan ng trabaho, di ba, ano nangyayari pag walang ipon? Napipilitan umutang, hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala silang tinatawag na emergency fund o financial buffer. Kaya nga, bakit natin kailangan mag-ipon? Ang unang dahilan, para may pagbayad sa emergency. Hindi natin alam kung kailan mangyayari mga problema. Hospital bills, house repairs, biglang gastusin. Kaya kapag may ipon ka, hindi mo kailangan mangutang. Kalmado ka. Pangalawa, ang pag-iipon ay pwede nating gamitin puhunan sa opportunity. Di ba? May business opportunity, may investment, may training, may bagong skill na pwedeng pag-aralan. Pag may ipon ka, pwede mong gawing puhunan para palaguin ang iyong kita. Ang pangatlong kagandahan ng ipon, nagkakaroon ka ng tinatawag na peace of mind. Di ba? Iba yung pakiramdam pag may emergency na nangyayari tapos meron kang ipon na hindi ka mangangamba, hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan mang-abala ng ibang tao. Iba yung security na binibigay sa'yo. Pang-apat, pag may ipon ka, palapit ka ng tinatawag na financial freedom. Ang unang hakbang ng financial freedom ay security. At kapag may ipon ka, syempre, mas madaling magdiskarte. Di ba? Makakadiskarte ka kung saan ka pupunta, saan ka mag-i-invest, di ba? At paano mo palalaguin ang pera. Dito nagsisimula ang tunay na financial freedom with the right choices. Kaya ang pag-iipon ay hindi to tungkol sa laki ng halaga. Ito po isang pag-uugali. Kaya kung masurunong ka mag-ipon sa maliit, maniwala ka, darating panahon, pag lumaki ang kita mo, matututo ka rin mag-ipon. Kaya nga, ang tunay na yayamanin, mga kabudgetarian, ay hindi lang tao marunong kumita, yung marunong din magtabi para sa kanyang kinabukasan. Nakakaramdam daw ng kababalaghan ang mga empleyado ng isang opisina sa Valenzuela. Tingin nila may kinalaman ito sa patay na puno sa gilid ng kanilang opisina. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. Palaisipan sa mga empleyado ng isang kumpanya sa Valenzuela ang biglang paggalaw ng upuan at screen ng computer sa kanilang opisina. Mag-aalas 7 ng gabi noong May 14, abala pa sa tinatapos na mga papeles ang dalawang empleyado na ito sa Karuhatan, Valenzuela. Maya-maya, tumayo silang dalawa. Bigla namang gumalaw ang swivel chair na unang inuupuan ng isang babae, kasabay ng paglipat ng screen ng computer na katapat nito. Kapag ikaw pa talaga yung nakaramdam, is iba yung feeling na nakakatakot. Sinasabi din po sa sa comments na pressure daw po ng upuan, yung pagtayo daw po, doon daw po umangat. Kasi sa video po makikita po na hindi po siya umangat bigla na lang po siyang gumalaw. Kwento pa ng empleyado, umaga pa lang daw ay tila may nagpaparamdam na sa opisina. Akala ko po nakalib pa rin po siya noong that time. Pero nung natapat na ako doon sa may pinto po namin, may naririnig na po akong tumatawa. Then pagbukas ko po, sarado pa po yung ilaw, yung aircon nakapatay pa po. Katunayan, mula 2024, samut-saring nakakakilabot daw ang nararanasan nila doon. Heto ang suspetsya nila. Kasi may malaking puno po siya. So, hindi po yung tinatanggal ng may-ari po. Yung puno po is patay na po siya. Ito naman ang palagay ng isang paranormal expert. Mga spirit naman ay make sure na nila yung magbantay ng mga bagay sa paligid natin, like trees. That's part of their, yung tinatawag na
territory, no? So, if merong talagang naninirahan doon na territorial na spirit, then most likely that could be one possibility. Hindi kasi siya sapat para sabihin lang, no, na dahil sa puno na yun. Hindi natin alam yung history ng place. Ang tingin niyang posibleng may kagagawan ng paggalaw ng upuan at ibang pangyayari. I don't think a poltergeist will just do that, no? Magpapagalaw lang ng gamit. Worst case scenario, dapat meron talagang masusugatan dyan. There's a chance na meron sasaniban dyan. There's a chance na may masasirang gamit. We are not debunking that this could be a paranormal phenomena rin naman. Siguro magpadala doon ng isang psychic at gumawa ng investigation. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Isang software developer ang gumawa ng Peking shopping website. Pero hindi yan para mang-scam, kundi para raw mapigilang mabudol ang mga mahilig mag-scroll sa mga online shopping app. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ang impulse buying pwede kayang maiwasan sa tulong ng Peking shopping website. Konting click, add to cart at check out. Ang gustong item, i-deliver na lang sa bahay mo. E paano kung hindi naman kailangan yan? Kaya ang isang Pinoy software developer gumawa ng PakeMart, isang Peking online shopping website. Mag-add to cart at mag-checkout ka, pero walang totoong order at walang lalabas na pera. In short, laro. Meron ding mga nagsasabi na effective daw sa kanila and nakakatulong daw talaga para ma-scratch yung itch nung budol. May mga disclaimer sa bawat hakbang upang ipaalala na walang totoong bilihan o delivery na magaganap. In fairness, ayon sa creator, mahigit 40,000 na ang gumagamit ng website mula nang inilunsad ito noong Hunyo. At lahat, mukhang iisa ang goal. Yung main goal talaga ng app is to prevent impulse buying. Lalo na doon sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Bukod sa tambalang James Reid at Catherine Bernardo o Kath Reid, inaabangan din ang pagbabalik telebisyon ni Maha Salvador sa Someone Someday. At syempre, binisita nila tayo dito sa 1PH. May chikahan tayo with the two. Panoorin niyo po ito. Who is Abby? Sino ba siya? Sino nga ba siya? Actually, si Abby ay isa siya sa mga paborito ko ng character na nagawa ko. Kasi sobrang layered niya, sobrang lalim ng journey niya, yung kwento niya, hindi siya yung typical na kontrabida kasi, may pinanggagalingan siya. Very human. Kaya bilang isang actress, kapag nahahamon ako, mas gusto ko siya. Kasi very challenging yung character ko. What do you wish yung audience would take away from Someone Someday? Ano yung gusto mo talagang na ma-realize nila pag pinanood nila to? Na iba talaga ang love. Yung hindi mo talaga alam kung hanggang saan ka kayang dalhin ng love. At tama man o mali, basta alam mo na bumawi sa mga taong mahal mo. Tapos yung lagi mong hinahabol yung pagmamahal sa iba, but then kinakalimutan mo, nawawala na yung love din sa sarili mo. Wow, lalim. Thank you so much. All right, so we're with James Reid, our Jordan, that we'll welcome in prime time very, very soon. James, thank you for this interview. Thank you for having me. Yeah. It's such a breath of fresh air talking to you about acting this time around. Yes. This time it's acting. I'm finally back to TV again after so many years. Naalala ko kasi yung huling interview natin, you gave a soundbite that you never close your door in acting, but you were waiting for the perfect project. Actually, I was waiting for the right time. Actually, it's a good time. I'm in a good place. I can, return to acting again. Because I really just wanted to get, just find myself through music, just have fun for a while. And I got very lucky that my first project back was the perfect project.
Alam natin you come from different corners of the showbiz world and the fandom spectrum. Was it hard to, to build friendship with Catherine Bernardo? Was it hard to build a friendship? No. She's very, very friendly, super down to earth, extremely professional, and she's an incredible actress. So I'm very lucky. It made it very easy for me, to be honest. So yeah, I'm super grateful to Kath and Maha for saying yes to the project, because it's really an honor to work with two such talented actors. Malapit na po ang Someone Someday sa prime time ng TV5. Pero ito po, matapos ang viral moments at matagumpay na reality show with Opa G. Changbuk sa Kamusta. Back in her acting era na rin si RC Munoz. Narito naman po ang report. Single Pro Max. Yan ang loud and proud na binahaagi ni RC Munoz ng mag-third wheel kina Coco Martin at Julia Montes sa isang party sa BGC. Pero carry lang daw na single siya dahil focus si RC ngayon sa kanyang acting comeback bilang si Police Lieutenant Max Jacinto sa Coco Martin's Sigabo. Julia, of course, she's like my sister, and every day, pag kunwari may taping kami, like ko message si Austin, my handler, I'm like, Be, I really enjoyed shooting again. It's like, I miss this so much. My last show, I was also an agent but not a police woman. Yeah. I was an agent. Pero that was during the pandemic. Hindi lang yan. Host din si RC ng TV5 talent competition na The Singing Lodi with Empoy Marquez. We went to Jensan, Luzon, Visayas, Mindanao to eh. So nationwide siya. It's nationwide. Ito rin yung Singing Lodi, siya rin ang pumalit sa Kumusta. Kaya lagi ko kasama sa Empoy, baka kasi nagtataka kayo na baka nagde-date kami. Hindi kami nagde-date. Lagi ko lang siya kasama talaga, yung mga project namin talaga together. Isa pang life update niya. Isa na siyang Spanish passport holder. Tinrabaho niya raw ito matapos pumanaw ng kanilang ama almost 10 years ago. My sister was like, sabi niya, anong gagawin natin? Sayang naman if we're not gonna avail it, diba? So we went to Spain and we learned that our grandparents are all from Andalusia. And may street pa doon, Munoz. And Munoz is not Munoz. Sa ngayon, wish ni RC matuloy ang Season 2 ng Kamusta na very successful in Asia at kapapalabas pa lang sa TV5. Alright, yan po ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po, si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.